Eto, pag-usapan pa natin yung, ay nako, grabe kasi, oh. Grabe yung mga pangyayari ngayon, ha. Ang lupit talagang, yung mga krimen ngayon. Kasi ngayon trending kung mga hindi kayo taga Pilipinas, malamang di nyo nabalitaan pero malamang nabalitaan mo rin dahil sa social media. Yung nangyayaring pinapatay ngayon ng mga rider. Hino-hold up. Dati kasi hino-hold up lang. Ngayon pinapatay na. Sinasaksak na. Alam mo, nung nag-uusap kami nung isa kong kaibigang rider, sabi ko nga sa kanya, alam mo, ingat kayo kasi kung ang kahirapan lang ang dahilan, kaya yung mga yan nang-hold up, o hold upin ka lang yan. Alam mo kung bakit? Kasi kahit papaano, may mga hold up, depende sa amount na available. So mahuli man sila, diba? Kutsilyo lang ang hawak, o di kaya peking ano lang, baril. Hindi mapatunayang totoo yung baril. Available yung iba na kaso. So, kung pera lang talaga ang gusto niya mga hold-upper na yan, malamang sa malamang, hinold up lang kayo yan. Hindi kayo papatayin. Pero anong dahilan, bakit ngayon pinapatay? Alam niyo kung bakit? Droga. One, lalakas sa loob mo. Talagang iba tama ng droga sa utak mo. Pangalawa, talagang wala ka ng pakialam sa buhay ng tao. Kasi nga, again, dahil po sa droga. Alam nyo, matindi na itong nangyayari sa bayan natin na ito. Dahil nakakaawa. I mean, ako minsan, marami akong nai-encounter na kamote rider. Marami naman talaga kamote rider. Maraming matino, pero marami rin kamote rider. Pero minsan, alam mo, iniisip ko na lang sa sarili ko para hindi ako ma-high blood. Banat ba pagbigyan mo na lang kasi nagtatrabaho yan mula umaga. Mababasa sa ulan. Matutuyo ang pawis dahil biglang iinit ng sobrang tindi. Tapos talagang pagod na pagod. Tapos minsan ang dami pang tarantadong mga nagbubuk. Diba yung ang gulo-gulo mag-book. Minsan kinakancel pa, parating ka na doon sa, minsan tarantado rin yung mga restaurant nakakabuisit din minsan Yung, ewan ko kung anong sistemang meron ng mga yung mga Grab or Food Panda. Hindi ko alam kung ano yung sistema nila. Pero minsan, yung rider, pupunta na doon sa restaurant, yung restaurant sarado. I mean, bakit hindi tinatanggal ng Grab yun? O ng kung ano mang Food Panda o kung ano mga platform o ng app. Bakit di nila tinatanggal na sarado na pala yung restaurant na yun? So yung rider, yung pobreng rider, galing pa sa malayo, pupunta doon, tapos pagdating doon wala, sayang yung gas. Babayaran ba ng mga app yun? Hindi. Kaya marami dyan, sa totoo lang, buwisit na, hirap na, pagod na, naha-high blood na. Kaya pansinin nyo, parang bagang minsan apakaraming high blood sa karsada. Hindi, eto bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa China, gustong-gusto ko kasi electric na. Lahat kotse, bibihira na lang ang mga truck na lang siguro. Pero bibihira, ang tahimik sa kalsada. Ang maririnig mo lang, yung busina. Mahilig silang bumusina, hindi ko alam bakit Kasi nga, ayaw nila ng, ewan ko, kung ayaw nila ng tanga o ayaw nila ng mga walang pakundangan na driver. Kaya malayo pa lang binubusinanan nila. Pero, hindi mo makikita yung road rage. Sabi ko nga, kung ito nangyari sa Pilipinas, yung ganyang katindi bumusina, road rage na to. Alam niyo kung bakit? Mainit ang ulo ng mga Pilipino Mainit pa yung panahon. All dapat mainit din naman dun. Pero, bakit hindi sila nag-aaway? Kasi siguro, hindi pa ganun kapuno ang salop
Ika nga, ibig sabihin, hindi pa ganun ka pagod. Kasi madali ang trabaho. Hindi katulad dito, sira-sira na daanan, sobra pa ang traffic, ang daming pantarantado, ang mga restaurant, mga customer, ang dami pang ganun. Na ang daming, sabihin, pagdating doon sa away sa kalsada, napuno na sila, kaya sumasabog na sila. Sa China, hindi sila puno. Parang trip lang nilang bumusina. Kasi nakaka-istorbo ka. Tabi ka dyan. Ang chang. O, salis ka. Okay na, tapos na usapan. Hindi nahahabulin. Dito habulan eh, di ba? Ganon. So, anong point ko dito? Ang hirap na nga ng trabaho ng mga rider. Kaya nga minsan, iniisip ko na lang, kaya mo na, pagbigyan mo na, kung minsan kamote, hinahayaan ko na lang. Hindi na ako nakikipag-away. Bahala kayo. Anyway, mainit na ulo nyo. Hindi kasi naintindihan ko, nagbumotor din ako eh. Mainit eh. Kaya kaka-high blood kasi mainit. Eh, iniisip ko na lang, advantageous ka na nga, nasa loob ka na nga ng sasakyan, aircon. So, pagbigyan mo na, bahala na lang, o ayaw mo na lang sa sila. Di ba? Ganun na lang iniisip ko. Pero ito matindi. Hirap na nga ng trabaho sila, pinapatay pa. Alam niyo kung bakit? Napapabayaan na kasi. Sa loob-loob ko nga kung ito, nung panahon ni Pangulong Duterte nangyari, naku po, maniwala kayo. Yung binugbog, hindi lang binugbog yung abot nun. Baka nadulas na yun sa CR at nabagok na yun. Oo. Hindi siya nagbibiro ako Ay, alam ko, sasabihin na naman ng iba, human rights. Pero, this is what's happening because of your freaking fucking human rights. The human rights of the innocent people are the ones suffering. Yun ang totoo. Naalala ko to nun nung panahon ng kampanya ni Pangulong Duterte. Nagkasundo ang lahat ng Pilipino nun. Tama na, pagod na kami sa violence. Pagod na kami sa droga. We need a president na may kamay na bakal. Yan ang dahilan kung bakit binoto ng Pilipino si Pangulong Duterte. Kamay na bakal. Yan ang totoo. Ang dami nagsabi nun. Yun talaga ang dahilan. Gusto nila. Look at us now. Look at us now. Ito, panoorin nyo ito naawa nga ako dito. Grabe ito Nangamba na para sa kaligtasan ang ilang motor taxi riders lalo't sunod-sunod ang krimen na sila ang binibiktima. Nag-viral nga ang isang rider na naglagay ng sulat sa kanyang helmet para huwag siyang saktan. Narito ang Frontline Report. Ito ang viral photo ng isang motorcycle taxi rider. Ilang araw makalipas patayin sa saksak ng ice pick ang isang rider sa Caloocan. Ang suspect, pasahero niya. Bukod dyan, isa pang delivery rider ang binaril. Kwento ng uploader ng viral photo na si Primo Baconawa, pauwi na ang kanyang girlfriend nang i-share ang naturang larawan. Naantig po ako. Nasaktan din po kasi syempre malala din po kasi yung krimen dito sa atin. Kaya po na-post ko po yun para awareness din at makalampag din po natin ang government pagdating po sa mga nangyayari po sa bansa natin. Gaya ni Primo at ang viral na motor taxi rider, ilan pa sa mga kapatid nating rider at pasahero ang nangangamba para sa kanilang kaligtasan matapos ang mga insidente ng pagpatay. Siyempre, apektado yung hanap buhay namin kasi una-una, yung nangyayari ngayon, sunod-sunod yung krimen. Natakot kami, lalo pag ang pasahero namin sa gabi, lalaki, yun ang inaano namin, kinakabahala namin. Tsaka yung mga lugar na alanganin, doon kami nababahala Nag-pick up ka ng pasahero, di mo sure pagsakay niya kung kriminal na ba yung sakay mo, wala kaming assurance. Pag bumabiyahe kasi ako, sir, Grabe, no? Kanya-kanya na tayo. Ito yung tinatawag na takot tayo sa kriminal. Anong nangyari sa bayan natin? Magising na kayo. Magising na kayo, mga kababayan. Why are we afraid of working? Ewan ko, sa totoo lang hindi ko na magets. Tipat kaya kayo ng Davao City?
Kasi doon, maglakad ka, walang problema eh. Hanggang ngayon ha, maglakad ka doon, walang problema. Kahit mga kababaihan. Eh ito, ultimo mga lalaki na ito ha. Natatakot sila, baka mamaya may mangyari sa kanila. Namimili lang talaga ako ng booking. Malaking epekto yun sa aming mga rider, sir. Tulad yan, yung nangyari na yan, saksakan na yan, saka yung barilan na yan. Siyempre, madami ng lugar na hindi talaga safe. Nakakalungkot lang po sir kasi sunod-sunod na po eh. Kaya ako ngayon, doble ingat pag sa gabi, hindi na ako masyadong nagsasakay lalo pag lalaki. Tsaka pag mga iskinita hindi ko na pinapasok. Umuwi kagad kasi ng maaga eh. Ang masasabi ko lang, Yun, ang gusto ng mga asawa. Umuwi kasi kayo na maaga. Huwag ganun. Eh, paano kung panggabi yung trabaho? Eh, hari na naman ng mga asawa. Ikaw talaga ba binubuking mo sa mga asawa ito mga rider natin. yung visible, maging visible yung mga pulis. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen eh. Para kay Rider Safety Advocate of the Philippines founder na si retired Police Colonel Bonifacio Busita, hindi na dapat makontento sa investigasyon at pagsasampa ng kaso o pagkulong ang kapulisan. Dapat daw masolusyonan ang krimen para hindi na ito maulit. Ay kung huli lang ng huli na suspect, hindi ina-address ano ba yung tunay at malalim na dahilan, eh pwedeng bukas or sa next week or next month may mapipiktima rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentu. Grabe, no? Di ba? Grabe talaga, sabi ko. Ang lupit talaga ng bayan natin. Hindi ko malubos maisip itong ganitong pangyayari. Bakit tayo bumalik sa ganito? Ladies and gentlemen, wala pang 6 na taon mula nung na-feel natin ang safety. Kaya kayong mga rider, pag iboboto nyo pa, yung mga katulad ni Ontiveros, Robredo, o sino pa mang ugok dyan na hindi katulad ng mga Duterte, ewan ko na lang sa inyo. Kung gusto nyo pa rin si Marcos, abayan, tanga nyo na. Ito ang dahilan eh. Si Marcos ang dahilan kaya na ganito ang bayan natin. Tapos gusto nyo pa rin si Marcos? Tanga ba talaga kayo? Ang lupit eh. Hindi to biro, ladies and gentlemen. This is not a joke. Hindi ho ito biro. Alam niyo kung bakit? Ito, papakita ko sa inyo ha. Papakita ko lang sa inyo. Ito ang dahilan. Halos 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga operatiba mula sa Monoy supplier at kanyang runner ang nahulikan na lantarang pagtutula sa pagtutok ni Mar. Ayan ha. Ito ha. Baka sabihin na iba, ay nahuli naman. Oo. Ilan lang yun. Ilan lang yun. Pero ang pinaka-issue dito, lantaran na. Bakit? Bakit lantaran? Gawin mo yan ng panahon ni Duterte. Magiging pataba ka dyan sa Manila Bay. Rizal Abduraman, exclusive. Animoy nag-aabutan lang ng candy ang dalawang ito nang makuhanan ng cellphone video. Pero ayon sa Manila Police District Drug Enforcement Unit, bentahan ito ng droga. Sa isa pang video, makikita rin ang lantarang bentahan ng droga sa pagitan ng pusher at kanyang buyer. Tila wala rin kakaba-kaba ang nasa videong ito na animoy nagbebenta lang ng sigarilyo. Pagkakuha ng buyer sa droga, pumesto siya at kanyang kasama, kabilang ang isang bata, sa likod na nakaparadang sasakyan at doon na raw mismo gumamit ng droga. Surveillance videos ito nakuha sa parking lot sa Intramuros sa Maynila. Nakakaalarma dahil maliwanag, may mga tao, pero parang kinikipit balikat lang nila. Kaninang madaling araw, inaresto sa bypass operation si alias Mayor na siya umanong supplier ng droga sa area ng Intramuros at iba pang lugar. Street level po, opo. Marami po siyang mga galamay doon. Na-monitor po namin yung activity niya, mostly sa Intramuros. Meron din po siya sa Tondo. Alam ko yan eh, kasi nung panahon ni bago si Pangulong Duterte, marami dyan sa Malate, mga parking boy. Sila mismo ang tulak dyan. Sa kung saan-saan sa Manila. Sa totoo po
Bago ito ni Pangulong Duterte. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat po sila sinabi nila, laylo muna kami. Laylo muna kami. Mag-iba muna kami ng trabaho. I mean, alam natin yan. Alam natin na talagang nawala yan. O kung hindi man nawala, ang laki ng nabawas. Pero anong nangyari ngayon? Saka sa Quiapo. High-value individual kung ituring ng Drug Enforcement Unit ng MPD ang target personality na si alias Mayor. Bukod sa siya ang source ng droga sa lugar, ilang beses na rin daw itong nakulong dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Huli rin sa operasyon ang ayon sa MPD ay isa sa mga runner ni alias Mayor sa Quiapo. Nakuha sa kanila ang aabot sa 2.7 million pesos na halaga ng shabu. Ilang beses ka na nakulong? Pangalawa po. Pangalawa pa lang to, lahat dahil sa drugs. Abo, yung una. Sa hirap din ng mga pangangailangan lang din namin mo. Ilang beses na ngayon? Pangalawa. Drugs din. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang kasamahan ng mga suspects at kung saan galing ang droga. Isipin natin to kung kakalat ito sa street, gaano karami ang masisirang buhay dito. Ang mahalaga dito may pakialam yung ating mga kababayan dito sa mga ganitong, pag nakakakita sila ng mga illegal na gawain, dapat ipagbigay alam agad nila ito. Based po sa intel report po namin, ang market po nito is mga taxi driver, mga pedicab driver doon, sa mga area lang din. Grabe, no? Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Taxi driver. Imaginein mo, sasakay ka ng taxi. Hindi lang siguro taxi driver yan. Baka merong pang mga TNBS driver yan. Di ba? Imagine niyo bakit? Kasi one, sabi nila, hindi ko alam hindi ko talaga alam kung paano nakakatanggal ng gutom yung bagay na yan. Hindi ko alam kung anong logic dun eh. Ewan ko kung sinasabi nilang yan, sabi-sabi lang yan. Pero nakakatanggal daw ng gutom. Paano nakakatanggal ng gutom yun? Mas masarap naman kumain. Yeah, hindi ko talaga alam. Pero sige, sabi nila makakatanggal daw ng gutom. Pero more than that, dahil daw kailangan nila sa kanilang trabaho para maging gising. Ganun ang kanilang logic dyan kung bakit nila ginagawa yan. Alam mo, itong isang rason, sabi nga ni Senator Amy, nung tinanong ko siya kung bakit nagkakaganito ang bayan natin. Diba doon sa interview, sabi niya, ano sa tingin nyo nangyayari? Malamang daw, wala nang control si Marcos. Kanya-kanya na. Yun yung tungkol sa mga korupsyon. Sabi ko, malamang nilulusot lang din ni Senator Amy yung kanyang kapatid. Pero more than that, kaya nangyayari mga ganito dahil walang kinakatakutan yung mga kriminal. Fear is really something we need that. Kailangan merong matakot. Kung walang takot ang kriminal sa gobyerno, sa pamahalaan, sa pulis, kasi alam naman natin, di ba, nabuking yan nung panahon ni Pangulong Duterte, kaya maraming napatay. Dahil pinatay ng mga asset ng mga pulis. Asset mismo ng mga pulis, kesa na sila yung mga ninja cops, kesa na sila ang mapatay at masumbong nitong mga tumutulong sa kanila sa ground, pinatay nila yung mga asset nila para siguradong hindi sila madadali o masusumbong. Ngayon, kaya siguro malaya itong mga to ay dahil sa ang protector nila, mga pulis. Alam mo, hindi naman po kasi gagalaw yung mga yan. Tandaan ninyo, ang droga ay hindi naman yan parang candy. Na gusto ko magnegosyo ng candy, bibili ko ng candy dito, papatungan ko ng piso, ibebenta ko. Hindi ganun yan. Yan po ay pinatatakbo ng sindikato. When you say syndicate o sindikato, it's an organized crime. Organisadong crime na nagpapatakbo niyan ay mga organisadong mga kartel. Which is, may mga bossing yan na may mga nasa ilaling payroll yan. It's either official
or uniform personnel. Kaya sila nakaka-operate. Hindi naman po makaka-operate yan pag hindi papayagan ng mga pulis. Kasi yung mga pulis na nasa ground, alam naman nila kung sino yung mga nagtutulak eh. Alam naman nila kung sino talaga. Pero, again hindi ko sinisisi yung pulis dito Maraming matinong pulis. Marami po. Maniwala ko kayo sa akin, napakaraming matinong pulis. Ang problema lang kasi, hindi sila makagalaw ngayon. Bakit? Nakita nila yung ginawa doon sa, kay PRRD. Nagkaroon kasi, alam mo yung aso? Eto, makinig kayo. Napapanood ko to sa TikTok yung titraining yung aso. Yung meron ako napanood na binibel nung lalaki. Kunwari, nakaganon yung lalaki, binibel niya. Pagka binlel niya, susubuan siya nung ewan ko kung asawa niya ba yun o ano, susubuan siya ng pagkain. Tapos ganun uli. Pag binel niya, susubuan siya. Pag hindi niya binibel, hindi siya susubuan. Yung aso, nanonood lang. So, ginaya nung aso. Meron din ako nakita, isang video naman. Pinapalo yung amo, yung lalaki. Pagka nagkamali siya, pinapalo siya. So ayaw na nung aso din. Sumusunod lang din. Anong ibig ko lang sabihin po? Ganyan po yung mga pulis natin. Nakita nila kung anong ginawa doon sa taong lumaban sa droga. Nakita nila ang ginawa doon sa leader na lumaban sa mga kriminal. Nakita nila na pinagtripan, kinidnap, at dinala sa dahig. Marami pa dyan. Alam nyo ba, maraming pulis ngayon ang nademanda after PRRD. Ako po, ang dami kong kilala. Dinimanda sila kasi nakapatay sila ng mga engkwentro noon, nung mga nanlaban. Dinimanda sila. So, kung ikaw, pulis ka, may hinahabol kang pensyon, may hinahabol kang karir, hindi mo i-risk yung buhay mo na pumalag sa mga ganyan kasi alam mong hawak naman ng mga politiko yung mga drug lord. So pag ako, nakialam pa ako dyan, kinasuhan ko pa yan, hinuli ko pa yan, kesa na ma-promote ako, madedemanda pa ako, matatanggal pa ako sa trabaho ko, bakit pa ako manguhuli? Yun yung nakita nila kay PRRD. Ito lumaban sa droga, ito lumaban sa krimen. Ano nangyari? Ano ending? Nakulong. O ba't ko gagayahin? Hindi na ako lalaban. Mananahimik na lang ako. Ganun ang nangyayari sa bayan natin. Kasi nga, instead na nare-rewardan ang mga gumagawa ng maganda at tama na leader sa Pilipinas, ikinukulong pa. Tingnan mo, si Marcoleta, nag-e-expose. Ano nangyari? Siya pa ang nakulong. So putang ina, magnanakaw na lang din ako. Hindi, halimbawa, congressman ako magnanakaw na lang din ako. If I cannot beat them, I'll join them. Bakit ko palalabanan yung mga magnanakaw? Ang gagawin lang, ikukulong lang din ako. Ipa-plunder lang ako. Tama, mali. Ganun na nangyayari sa bayan natin. So we really need to pray on our country. Alam mo mga kababayan, sana po ay patuloy kayo manood at i-share nyo ito nang magising-gising po mga kababayan natin. Ako po, I'll do my best to tell you the truth. If it hurts, so be it. As long as malaman natin ang katotohanan. Dahil ganito na ang sitwasyon ng Pilipinas. Kawawa na ang Pilipinas. Maawa naman tayo mga kababayan. Magising naman po tayo. Magising po tayo. Wala na lubog na tayo. Look at your bills. Meralco, ano nangyari? Inaabuso tayo, walang nagtatanggol sa atin. Sino ba dapat na magtatanggol yan? Di ba yan ang number 1 advocacy ni Marcoleta? Ano? Ano iniintindi ng mga senador natin? Impeachment. Kamusta bill ninyo? Kamusta mga gastos ng mga buhay ninyo? Di ba hirap na hirap tayo? Bakit? Impeachment. Anyway, maraming salamat po. God bless everyone. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.